Daming kwak-kwak sa gobyerno. Busy sila, eh. Lahat po ng tao sa gobyerno, busy po para imbestigahan ng mga Duterte. Nagpipilit pa, pinipilit pa nila maglabas yung COA. 'Pag naglabas yung COA ng, confidential fund ni VP Sara, ilabas niyo rin po yung confidential fund ng, Pangulo ng Pilipinas, ng gobernador at lahat ng mayor. Hindi po pupuwedeng, sini-single out niyo yung Vice President. Magkagulo-gulo na, yun ang gusto niyo, eh. Ewan ko lang kung hihingan niyo yung governor tsaka mga mayor. Boss Mads, ang constitutional daw ang drug, bakit? Mga trabahador, nire-require po ang drug testing. Napaka-unfair naman nila. Unconstitutional yata sa mga mayayaman. Good evening, Boss Mads. Pa-shoutout kay Bino Diola, watching from Maribeles, Bataan, mula kay Jolas. Nakakabingi ang katahimikan ni Abaloslos. Ang problema ni Abaloslos, kampanya ng kampanya, yung mga simpleng paglilinis ng mga estero, ng mga LGU, no? Mga wala talaga. May drug boss, bakit may boses? Din si Franz Castro ay convicted na yan. Yun nga dapat, eh. Pag convicted na, wala na kayong karapatang maging ano. Kasi baka maganti pa, eh, di ba? Tingin nyo ba mas makakabuti, makakasama kung i-abolish o bubuwagin ng Congress? Ay, hindi po pwedeng buwagin yan. Di, tignan nyo, kung ngayon may Congress, sunod na sunod sa Pangulo, eh. Pag tinanggal mo yung Congress, di, wala nang check and balance. Kahit papano makakapag-check and balance ka sa Congress, eh. Pag binuwag ang Congress ay dictatorship naman tayo. Wala pong kukontra na. At least, halimbawa, sa Congress, may mga senador na pro-atin, hindi po sila makakaporma basta-basta. Kuko, pwede din daw. Hindi, iba talaga yung hair, eh. Iba po yung hair, eh. Marami namang hair sa katawan. Hindi naman po, sa kilikili lang meron. Dito po sa may ari-arian natin, meron din. Ito, politiko nasa Congress, grabe protektahan sarili. Ayaw ipasa batas kasi sarili nila masasagasaan. Ngayon, wala na silang katwiran kasi kinakatwiran lang nila ang constitutional. Eh. Mismo yung Supreme Court may drug testing. Yari. Sa ngayon ay unconstitutional yung drug testing dahil sa self-incrimination law. Kaya nga may Congress to amend the Constitution. Tama yung kay Pulong. Hindi po, hindi naging voluntary lang ngayon, eh. Di ba? Voluntary, tsaka pag mga napopromote ka. Ayaw ng COA may post, hindi pwedeng ilabas ang CF ni Inday Sara. Kinakailangan nila talaga na ano na obligahin. Pag inobliga kasi nila, no? Ingat lang kayo, baka matrap kayo ng mga Makabayan Black. Susunod na nila diyan yung confidential fund ng lahat. Gusto niyo yan, eh. Confidential nga, kaya nga confidential, eh. Ang tanongin niyo lang sa COA kung meron bang na-flag sila doon sa confidential fund. Kung nasa ayos naman, hindi po pwede na gagawa kayo ng rules nung wala pa, nung alimbawa, nung ginastos yung ginastos po yung pera na yan, confidential fund, sang-ayon ba yung ginawang paggastos sa existing na, yung existing noon hindi po pwede yung standard ninyo na kayo masusunod. Kung confidential po yan, dapat COA, meron pong nakakaalam dapat lang yan, eh. Nagsasubmit naman po. Di ba? Kasi sasabihin sana ng COA yun na hindi sila nag-submit. Nag-submit naman, eh. Wala kayong karapatan na confidential nga, eh. Kasi kung lahat ng confidential, aalamin nyo kung paano ginastos. Wala na tayong matinong ano. Wala nang gustong itago sa kanila. Sa inyo nga tinatago.
Halimbawa, makita ron. Halimbawa, eto confidential fund gumamit ng mga espiya. May mga 7 estudyante na nagpa-recruit sa NPA para maging halimbawa lang. Alam naman ipaalam 'yun sa lahat. Ganun pala. Sino-sino ba yung mga yan? Susunod yun. Ano mga pangalan? Totoo ba yan na merong sinuweldohan? Hindi kaya hindi po pwede. Di ba? Halimbawa lang yun. O kaya, binayad sa hotel na ganun. Dahil dyan yung ginagamit yung hotel na yan na bilang, anong tawag doon? Anong tawag doon? Yung sa mga pelikula, napapanood natin yan. Yung dyan muna pupunta yung mga, yung mga intelligence, mga safe house. Di malalaman nyo ngayon, puta, ito palang hotel na to, ginagawang safe house. Nakikita nyo po yung danger na mapasakamay ng kaaway yung mga confidential. Kaya nga confidential eh. Ngayon, kung hindi nyo naintindihan yun, ano magagawa natin? Kung si Quezon ay balak buwasan ng holiday o hindi na dapat dagdagan pa mga ito, dito sa Bulacan, marami holiday na local. Kaya ikaw, Quezon, masyado kang pabibo sa mga gumagawa ng pagkilala. Hindi po pwede kasi ang Bulacan talaga ay tahanan ng mga bayani. Pwede mo bang hindi i-celebrate si Marcelo del Pilar? Pwede mo bang hindi i-celebrate si Gregorio del Pilar? Pwede mo bang hindi i-celebrate si Balagtas? Ang daming bayani namin eh. Robin nga naging senador, mas matalino po. Pwede naman talaga yung sinasabi nyo mas matalino. Ang di nyo naunawaan, hindi lang po pagalingan niyang pagtakbo. Mas marami pong mas magaling sa akin na hindi nananalo. Tanong nyo pa kay Shell Jokes. Hindi po ganun ang pagtakbo eh. Ang subscriber ko nga, 200 plus lang eh. Bumoto sa akin yan lahat, di 200 lang ang ano ko, hindi pa umabot na 1 milyon. Para ka manalo, 15 million. Di ba? Kaya hindi, wag na nating ano yan. Wag na po yung ganyang kwentuhan at yan po ay pinaka-imposible sa lahat. Nakakatulong tayo sa inyo, may nanonood dito, okay na yun. Busy si Tulfo ngayon kasi binabakbakan niya ang TV5 patungkol sa isang sexual harassment case doon. Mabuhay ka Manong Badong, watching from Bulacan, solid Duterte pa rin kami. Buong pamilya ko kahit na anong paninira nila. Tanong Sir Bads, ano kaya gagawin ng mga young guns na yan kapag president na si BP Sara? Di ba baliktad? Lagi niyong ginagawang example si Robin, feeling niyo mas magaling pa kayo kay Robin? Kung ano man ang sinasabi mo, hindi po ako nagsabi na magaling si Robin. Hindi po ako nagsabi na hindi magaling si Robin. Binibigay ko pong halimbawa yung kasikatan ni Robin. Ngayon, kung hindi ka naniniwala na sikat si Robin, bakit siya nag-number 1? Alam mo, minamasama mo yung sinasabi. Ikaw ang nagbibigay ng intrigue. Madaling sumikat kung sikat ka. Ang sinasabi ko, mahirap panatilihin yung kasikatan. Ang pinupunto ko rito, si Tulfo, may nagtanong bakit nananahimik, malamang ayaw niyang mabira siya. Tamang ano kayo, inom-inom ka ng tubig. Kasi marami na rin pong ganyan, sikat na sikat, binanatan. 'Di ba? Nag-number 1, binanatan. Si Binay. Lahat ng concentration na kay Binay. Kasi talagang ang pakilala kay Binay noon,
Ang dami kong na-attenan na mga meeting na si Binay ang guest. The next president of the Republic of the Philippines, Vice President Binay. Pucha, palakpakan. Talagang parang Vice President na tingin sa kanya. Yun na sir, halatang halata, iwas birat, banat si Tulfo. Pero ang point ko nga doon, sa isang banda naman, pag nanatili kang tahimik, mawawala na yung popularidad mo before the election. Wala ka na rin. Marami pong mga popular na hindi na natiling popular. Mag-iingay man sila sir pag malapit na eleksyon. Kala nila ganun eh. Mahirap pong pag na-misstep ka ng punteriya mong kalabanin si Inday Sara, mawawala ka sa sirkulasyon. Kasi si Inday Sara, matagal tatahimik, isang salita lang, bahana naman, siya na naman yung laman ng buong social media. Merong gift gifted kasi si special kasi si Sara Duterte. Hindi nyo napupunan, no? Isang salita lang ni Sara Duterte, putya, bira kagad. Ibang level kung bumanat si BP Inday Sara, yun witty, wisdom at konting sarcasm, sureball kanilang bangag at lutang. Tanyo? Kahit walang binabayarang PR, di ba? Yung media hindi matagalan na hindi i-cover eh. Si BP Sara eh. Mahuhuli sila sa balita eh. 1987 namuno Duterte, 2024 na ngayon. Bakit nalubog pa sila? Lumubog po ba? Alam ko Vice President si Sara Duterte. Alam ko wala silang talo eh. Yung po ba meaning mo ng paglubog, yung hindi natatalo? Wala pong eleksyon na natalo yung mga Duterte. Sa pagkakalam ko, baka may iba kang alam na meaning ng paglubog. Kasi sinabi na bumaba. Lumubog daw. Wala tayong magagawa kasi ang meaning nyo kasi ng naniniwala kayo dun sa mga kung kani-kanino na lumubog na yung mga Duterte. Pag hindi po natatalo, hindi po lumulubog yun. Baha po, sir. O ano ngayon ang baha? Ano ngayon ang baha? Anong ibig mo sabihin baha? Noon pa sila namuno, may baha pa rin? May ulan eh. Dapat tinanong mo, meron bang flood control project? Pinondohan ba yung flood control project? Kung wala naman, huwag kang maghanap ng Pambobo kasi yan eh. Kaya kami naghanap kay Marcos. Bakit bumaha? Una, pinagmalaki niya. 5,500 flood control project. Nung tinanong siya, wag na natin pag-usapan. Nung nakarecover siya, dapat niya sagutin pala, nabangga yung flood control program. Kaya patuloy na naghanap. Ngayon po, sinasabi, wala naman palang program. Bakit nagbabudget? 1.2. Yung mga sinasabi niyong 51 billion na budget ni Pulong, hindi po flood control yun. DPWH po yun. Tanong niyo sa DPWH kung anong ginawa. Makikita niyo naman eh. Pumunta po kayo sa Davao, makikita niyo po ron. Malamang highway yan. Kung highway at highway lang, sangkatutak po yung highway doon. Ito maganda. Ito sagutin natin para malinaw, no? Sir, sa SC Circular, po ay random lang ang drug test. Random din naman sa batas ni ni Pulong eh. Alam niyo po ba yun, random din? Kaya nga sabi ni Panelo, dapat hindi na random, dapat talagang yung mandatory na.
Ang sinasabi po nila ang constitutional, yung drug test mismo. Oh, kahit random din naman po yung kay Pulong. Yung 1.4 a day na budget, lubog pa rin. 199. Hindi naman po, wala naman pong budget na sa Davao na ganun. Kaya nga sabi ni BP Sara, mayor ako, nalubugan kami. May mga namatay. Kaya, sabi ni BP Sara, nagpagawa siya ng study para may plano. Kung ganun, kung binadgetan na yun sana, magiging example po yan. Parang ganito sa dito po sa BGC, hindi po binabaha dito sa BGC. Maliit lang po itong BGC area, maliit lang. Pero bakit hindi binabaha? Kasi meron pong sa ilalim ng Burgos Circle. Papakita ko po yan sa inyo sa ibang pagkakataon. Meron pong meron pong malalim na parte doon na doon po pumupunta lahat ng tubig supposedly nababaha. Kaya bumaha po ang buong Metro Manila, hindi po nadama ito kasi 8 Olympic size swimming pool ang kasya na baha. Edi naroon po lahat, nasasalo. Tapos unti-unti na yun pag wala ng ulan, unti-unti nang ilabas yan sa mga ilog. Ah, 1.4 billion na budget sa napunta. Yan po ang tanong na ngayon. Kung wala naman palang plano man lang. Kaya ang totoo po niyan, ang ginagawa po ng panahon ni Duterte, linis-linis lang. Kaya wala rin pong baha eh. Kasi basura, nagtanggal ng basura, naging culture po, naging bahagi ng way of life na maglinis yung mga tao sa Metro Manila. Mandatory random kasi pag periodic ma-anticipate. Yan. Sa BGC may containment tank, boss. Yun ang tawag daw doon, containment tank. Kaya pwede pong maging halimbawa yan na pwedeng gawin sa lahat. Ganun po yung, kasi malaki po masyado yung Davao City. Yung land area po ng Davao City. Napakaliit po ng Metro Manila kumpara sa Davao City. Baka kala nyo dahil maraming mayor dito, mas malaki yung Metro Manila. Hindi po. Kaperanggot lang po yung Metro Manila. Madali na ma-search yan. I-search nyo lang kung gaano kalaki. Land area ng Metro Manila, land area ng Metro Manila, lahat ng syudad at land area ng Davao City. Siguro 1/4 lang yung Metro Manila ng Davao. Pakitignan nyo lang din po kung tama yung estimate ko. 1/4 to 1/3 lang. Ganun po kalaki yung Davao. Isa lang po mayor. Pero pwede nga yun, gumawa na sila ng feasibility study. Meron ng plano. Natapos na. Babadgetan na lang. Kaso, hindi binadgetan ngayong 2023. Dahil Duterte. Kaya yung sinasabi nilang 51 billion may baha pa. Tanong nyo lang sa DPWH kung saan ginastos yun. DPWH po yun eh.